Our guest for today is former Kapuso actress and beauty queen Rich Asuncion, who migrated to Australia to start a new life with her family. Hi Rich! Welcome to Stronger Together, the GMA Pinoy TV podcast. Hello everyone! Namiss ko kayo lahat, ano ba? Ayun nga, kumusta ka naman dyan sa Australia? Actually, masaya naman dito kasi may sarili naman ako family. So, hindi ganun kalungkot. Kasi sabi na iba, medyo boring dito. Pero dahil may dalawa nga kaming kids at super, super busy, okay lang. We're getting by. Congratulations sa new baby. Oh, thank you. Nako, 3 months pa lang. Parang kailan lang. So you have 2 girls, no? 2 girls now, yes. What keeps you busy? Ano ang routine ni Rich sa Australia? Now, I still have my full-time job and actually kakabalik ko lang 3 months. 3 months pa na si baby. Bumalik na ako sa work. Okay lang sa akin na nagtatrabaho na ako. Actually, mas prefer ko yun kasi kung sa bahay lang ako at 2 bata, mas nakakapagod. Parang a very simple life. Very, very different from my life before when I was still doing showbiz. But nevertheless, it's still very, very fulfilling and sobrang saya ko po. When you got married, napag-desisyonan nyo na ba agad na mag-move to Australia? No, it was unplanned. Although, nung December of 2019, yung husband ko nakakuha ng job dito. Parang it's part of his plan na to move here and dahil 5 years, 6 years na siya sa Pilipinas, gusto niyang magkaroon ng experience abroad na work experience na teaching. Mag-fly in and out lang ako ng country, papunta dito pag walang work, tapos sa Pinas pag may work. Parang ganon testing period namin kung saan talaga kami kasi super undecided. Saan kami magsisettle, Australia or Philippines. So parang blessing in disguise na rin na, I don't want to say it's a blessing because it's such a terrible situation na nagka-COVID. Pero dahil doon, parang na-decide na dito na talaga kami. And lucky nga ng husband ko nakapag-establish na dito with work and stuff. So, but me, ako talaga wala. Because December 2019, I still signed the contract for another 6 years of GMA. So, and I moved here March 2020. So, hindi ko talaga na-fulfill yung contract ko. We had an agreement na nawala na yon. Nawala na ng visa dahil nga sa situation. I can't go back there. So, just because of COVID, we're here. But it's such a blessing. It's such a nice country, especially when you're starting as a family. Hindi ka ba nahirapang mag-adjust? Sobrang hirap talaga at the beginning. There's I think I was a little bit depressed. New career. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. All of a sudden, bago lahat. But looking back, nagkaroon ako ng bagong life, na bagong chance to start again. I started with being a waitress. Kung ano lang talagang matatanggap ako kasi wala din naman akong qualification pa. So, yun. And daycare, which is something that I'm still doing now. Iba kasi dun. Siyempre, parang pag artista dyan, may special treatment almost everywhere. And then people recognize you but here wala. But the difference lang na grabe dito talagang very humbling ang experience ko po nung nag-start. Na-experience ko talaga yung common experience ng mga nagmamigrate na sila lahat, walang katulong. Natuto ako magluto, natuto ako mag-drive. Lahat kailangan kong gawin. Ano pa yung mga ibang naging trabaho mo dyan sa Australia? Trabaho din ako as parang sales representative, and then we go door to door. Nagbebenta ng solar panels. Yun yung pinaka-una kong trabaho. Yes. Wow. Yes, and so scary kasi syempre hindi mo pa alam ang lugar at 'di ba? Parang ang lakas ng loob mong kumatok sa mga tao tapos nosebleed. Minsan hindi ko maintindihan yung mga sinasabi nila. Kasi yung accent iba no? Oo. So buti na lang wala na ako doon kasi sobrang mahirap talaga yon. Tapos yun na nga, waitressing after that, which is mahirap din nung una pero because I have hospitality management background. So, parang gamay ko na rin siya eventually. And then, after that, dahil nabuntis ako, tinap ko na rin siya. So, ngayon, I'm just doing daycare, which is
I really enjoy naman. And then in the future, I'm planning to do primary education. Yun ang goal ko sa buhay. May mga Pinoy ba dyan sa area mo na tumulong sa'yo? Opo, nako, alam naman natin na ang Pinoy ay everywhere. Nilook forward ko talaga yung mga occasions kasi doon lang ako nakakain ng mga Pinoy food na syempre na-miss natin, di ba? And very thankful din kami, nandito yung family ng asawa ko na talagang from the very start, hinaus nila kami kasi wala pa naman kaming bahay noon. So doon kami sa kanila nakitira, nag-save hanggang sa magkaroon ng bahay. Tapos, ayun, marami ding friends dito na baby stuff, binibigay nila, kung ano-ano. Ayun, malaking tulong po yun na marami kaming nakilala dito na Filipinos. Noong una nga nung nag-waitress pa ako, may kumakain sa restaurant. May nagpapapicture pa sila, tapos nagugulat yung boss ko or yung manager ko, parang, who are you? Nag-take ka rin ng childcare course, tama? Yes po. Very in demand siya dito at yun ang pinakamadaling pasukan. Pero I realized after a while, oh my God, this is the best job for me as a mother kasi nababantayan ko yung mga anak ko, nandun lang ako, hindi ako mag-worry sa kanila. So, it's a nice course. Ang bala ko talaga, pag may permanent residency na po ako, mag-enroll naman ako for bachelor's, which is primary education and early childhood pa rin. Dahil nga na-enjoy ko siya. Usually, ilang years ba para makakuha ka ng residency? 4 years. 4 years. Third year ko na po ngayon. So, mag-4 years na rin. Konti na lang. Kapuso, subscribe to GMA Pinoy TV and feel closer to home with our all-time favorite shows. Itbulaga, Bubble Gang, 24 Oras, and Kapuso Mo Jessica Soho. You can also enjoy award-winning news programs, documentaries, lifestyle shows, and many more on GMA Live TV and GMA News TV. GMA channels are available in the U.S. through various pay TV providers. To know more, visit gmapinoytv.com/subscribe or follow us at GMA Pinoy TV on social media. Kapuso abroad in Australia and New Zealand. Start your free trial on MavShack and watch your favorite Kapuso shows on GMA Pinoy TV, GMA Live TV, and GMA News TV. Visit mavshack.com or download the MavShack app to start watching now. The past 2 years have been the time we spent making, baking, planting, renovating, laughing, adding, and trying. But no matter what life throws at us, there will always be something to lift our spirits and give us sparks of hope. We invite you to tell us your stories with shots and snippets of the things that helped you survive this pandemic. Send your snapshots and stories to PinoyInbox@gmanetwork.com and we'll feature them on our newest inspirational segment, Pockets of Hope, on GMA Pinoy TV. Welcome back! How does Rich raise her kids in a new environment? And what does she miss the most from home? Paano yung pagpapalaki mo sa kanila? Do you teach them the Filipino language, yung ating mga Filipino values and traditions? Paano yung pagpapalaki mo sa kids? Sa language, ini-encourage ako ng husband ko na kausapin mo yun ng Tagalog para matuto. Pero actually, mas siya yung nagtuturo. Kahit Bisaya nga, may alam siyang konti. Pero Tagalog, very fluent siya kasi may background din naman siya dyan na 6 years siya nag-stay dyan eh. Pero so, English, Australian accent na. Ay, nako. Bagets? Opo, nako, Diyos ko, minsan nga parang, ano daw? What did you say? Siyempre sa daycare, ganun sila mag-usap, diba? So, parang, balirn. What? Mama, can I have some water? Kahit sa pagkain, very Pinoy kasi everyday may rice. Kanin talaga. And then, pati ulam, mga sinigang, adobo, yung mga kinakain nila. Pag may occasions nga, nakikisalamuha kami sa mga Pinoy, binabalak ba lang yung pagmano? Kasi syempre pagdating dyan, kailangan matuto, di ba? I think maybe 30% Filipino sa mga anak ko. What do you miss most about the Philippines?
Siyempre, nung una, pagkain. Pero dahil natuto na akong magluto, hindi ko na siya masyadong namimiss. Pero ito talaga ang number one kong namimiss ay ang weather. Ang mainit na panahon kasi sobrang lamig po dito, especially ngayon. Actually, medyo umiinit na. Tsaka yung beach, dahil island girl ako, namimiss ko yung pupunta lang sa beach ng weekends or ganon. At saka ang sarap ng tubig kasi sa beach hindi malamig. Hindi katulad dito, all year round malamig ang tubig sa dagat. Sa Bohol, ang ganda ng beach Di ba? Kaya nga po, doon. Dahil yun yung nakalakhan ko na island talaga. Ano nga pala yung mga na-miss mong mga food dito? Yung mga nakalista mong kakainin? Mga pares, actually mga banana Q, kamote Q, sisig, dinuguan, fresh na isda, na seafood. Marami sa amin, mga kinilaw, mga ganyan. Sobrang na-miss ko yan. Naging breadwinner ka and pinag-aral mo yung mga kapatid mo. Ano ang ilan sa pinaka-challenging na pinagdaanan mo? Yung pinakatrabaho ko po mismo na puyatan, and then siguro yung time na nagtatrabaho ako, at the same time nag-aaral din po ako. Nagdadala ako ng readings ko sa set. Doon ako gumagawa ng anong kailangan kong gawin, projects, assignments. Pag may exam at may shooting ako, kailangan magpaalam ako saglit. Tapos may time na yung ginagawa kong teleserye, yung role ko ay tikbalang. So meron akong prosthetic. Yung mga classmates ko, tinitingnan ako, natatawa na lang sila sa akin. Pero I didn't have a choice. Yung mga time na yun na nakakatulog na ako sa corridor, sa sobrang puya. Tapos may naging kaibigan ako, siyang gising sa akin, gising na, dito na si mama. Ganon. So yun yung nakakatawa, pero I mean, those experiences, naging part yun ng buhay ko, naging mas stronger ako dahil doon. Ilan sa mga kapatid mo yung napagtapos mo? 2, tapos yung pangatlo, high school pa lang. Ilan ba kayo, Rich? Parang ang dami nyo, no? Marami kang 3 magkakapatid. May 3 kapatid. Okay. Yeah, so 4 kami, bale. Yung isa nurse, although hindi na niya pinapractice kasi nag-asawa na rin. Yung isa psychologist na planning to come here din. So hopefully soon. And then yun nga, yung brother ko, yung youngest namin, still in high school. GMA Pinoy TV Stronger Together music is now available worldwide. Streaming on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital platforms. You can now use the Stronger Together stickers in your group chats, messages, and stories. Just search Stronger Together on Viber, Telegram, and Instagram stories. For more details, visit GMA Pinoy TV's social media accounts. Download now, Kapuso! Welcome back. Rich reveals how much she misses showbiz and her friends in the industry. She also plans on coming home for a vacation with her family. Do you miss showbiz? I do, actually, I do. And dahil doon, gumagawa naman kami dito ng asawa ko ng pakonti-konting showbiz or acting gigs. We started that last year siguro. May mga commercials kami ginagawa. Nag-audition ako kung saan-saan, mga theater. Siguro nasa dugo rin talaga na nami-miss ko yung, entertaining, performing. Minsan nga nag-audition ako for theater. Nakuha sana ako kaso wala akong Australian accent. Can you do it in an Australian accent? Malapit na. Malapit na. Konti pa. Konti practice pa. Sino yung mga pinaka-close mo sa showbiz na nami-miss mo na? Ayun sila. Sheena Halili, Glyza De Castro, sila mga Maxine Magalona. Finally, makaka-visit na kayo dito sa Pilipinas. Bakasyon lang ba to, Rich? Or are you planning to stay for a longer period of time? Vacation lang po. Mga 3 weeks, 4 weeks, ganon. Feeling namin mag-stay pa kami dito for another 3 or 5 years. We never know. I didn't even know I would come here. So, if ever man na makabalik kami sa Pilipinas, I would definitely go back to acting kasi yun din talaga yun lang naman ang ginawa ko dyan for 11 years. Ano ang plans nyo kapag nagbakasyon kayo dito?
Ako talagang mag-stay lang po ako sa amin with my family. Spend as much time as I can with them. Siguro magliliwaliway ako, pero sa Bohol lang siguro. I don't think sa Manila na kasi masyadong busy. Maliliit pa yung bata, parang ang hirap gumalaw. So, yun lang bala ko. Pero my husband will go to Boracay, to wherever. Siya na lang. Basta ako, sa bahay lang ako. Yung dad ko rin medyo sakitin na ngayon. He can't travel anymore because of dialysis. So that's my number one reason of going back din talaga na parang I want to spend time with them. Nung umalis kayo, baby pa yung yung panganay mo. Oo, baby so pa ngayon. Malikot-likot na at nagsasalita-salita na. Yeah, sabi nga ng nanay ko, naku, Diyos ko, naku, turuan mo yan ha. Baka kausapin ako ng Australian accent dyan, hindi ko maintindihan, sabi. What are your tips to other Pinoys na kaka-migrate lang din sa ibang bansa and are still adjusting? Don't be afraid to reach out to Filipino communities kasi marami talaga silang maitutulong sa'yo. Ako nga sa social media lang may mga nag-message sa akin, uy, kahit kita lang tayo, mag-coffee lang tayo, or yung ganon, yung tipong ganon lang, yung time lang, kahit makarinig ka, pag nagmamall ako, may nakakarinig lang ako, nagsasalita ng Tagalog, parang na-feel ko na, hindi na ako masyadong Nadadrawn ka, pag, Tagalog, hahanapin kababayan? Tapos chichikahin mo na, ganon. Never be afraid to reach out kasi you'll never know. Matulungin naman tayong mga Pilipino eh. At saka kasi talagang mahirap na ikaw lang mag-isa na alam mo yun, ang dami mong iniindang mga emotions, ganon. Just ask for help. Huwag kang mahiya. Hindi ka naman mapapahiya for sure. And siguro yung be humble. Alam ko maraming mga Pilipino from our country na yung mga profession nila ay parang established na. Yeah, pero pagdating dito ay hindi naman nila recognize lahat yun eh. Don't expect na you'll start at the top because everyone starts at the ground level. Kasi nakita ko rin dito, may experience mo naman din na mga tao dito, hindi naman din yung very conscious sila sa status nila. Even yung mga nakatrabaho kong boss ko sa restaurant, even washes the dishes, even paints the wall. Yung parang gano'n. Pantay-pantay. Oo. Pantay-pantay. Walang sir, ma'am, boss. Walang gano'n dito. Yan naman nakagandahan. Kaya just be humble and tanggapin mo lang kung anong available and then work your way up. Ako, ayan na si Bagets. Hi. Hi, Miss Tony. Hi, everyone. Hi, everyone. Are you looking forward to your stay here in the Philippines? I'm ballerina to dance. Oh, you're a ballerina. Are you excited? Are you She's excited to go see to her the beach? cousins. Oh, yes. You will have a great you want time to swim? for sure. No, I'm on gymnastics. I'm on this girl on my bed. Oh, kakanta rin daw siya. Mag-gymnastics, kakanta. Sige, mag-artista ka na rin. Ano na lang ang message mo to your fans? Thank you so much for the years that they have supported me sa mga shows na nagawa ko, for following me on social media. I'm very, very grateful and I appreciate it so much. Thank you, Rich. And thank you. more power to you. Good luck sa mga plano mo sa Australia. And mag-enjoy kayo sa inyong bakasyon dito sa Philippines. Oh my gosh, yes. I can't wait to go back. Hopefully, see you. Stronger Together, the GMA Pinoy TV podcast is an original production of GMA International. This episode is transcribed by Julie De La Rosa, produced by Gerald Vista, and edited by Anton Taguino.